Hi mga mama! Welcome back to my channel! So for today's video, tayo ay magko-Q&A at sasagutin natin ang inyong mga impactang katanungan. And by the way, thank you nga rin pala kay Mother Eternity kasi as you can see, parang bago sa likod ko yung ambience kasi dito ako sa bago niyang apartment. Dapat kila Madam Ewan ako mag-shoot kaso lang busy, maingay, magulo. So sabi ko, Mother, pwede mo mag-shoot sa inyo muna. And he said, go laban! So thank you Mother Eternity sa payag na dito ako mag-shoot. So ngayon, super excited na mag-Q&A tayo dahil ang tagal ko na rin hindi na Q&A. At sasagutin natin yung mga tanong niyo sa akin. Meron ako napiling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na tanong. Nakaraan kasi nag-post ako sa aking Instagram. Kung meron kayong mga questions sa akin na gusto niyong sagutin ko. So without further ado, let's get started! Pero maganda yung sound ngayon ng mic ko kasi parang kulog kasi dito kay Mother Eternity. Question number 1. You're 26 now and you never be in a relationship. Bakit hanggang ngayon wala ka pa rin jowa? May balak ka ba talaga? Actually, mga mama, antag ko na rin walang jowa. Never pa ako nagkakajowa. Alam niyo naman yan. Kasi ako talaga, ang personality ko talaga, ayoko talaga magjowa ng walang trabaho. Kasi naisip ko na agad na, hala, takte, gastos ko yan. Iniisip ko kasi ako, ano ko sa pera, makapit ako sa pera. So, iniisip ko na kapag igagastos ko sa lalaki, naisip ko sa pamilya ko na lang. And ngayon kasi wala naman naliligaw sa akin na may marangyang trabaho. Puro tambay. Ayoko kasi lang ganun talaga. Red flag siya para sa akin. Tsaka bakit kasi magjojowa ka na walang trabaho, di ba? Ano yun? Trip-trip lang? Landiin mo na lang, huwag nang jowain. Parang for the hour-hour na lang. And happy naman ako kung single ako ngayon. Kasi kontento ako kung anong meron ako. Parang masaya naman ako kahit single ako. Pero pili ko talaga, iba pa rin yung pili kapag meron kang jowa, di ba? Siyempre yung mag-iinarte ka, yung parang magdadrama ka na gusto mo lang bingin, yung mga ganun. Iba pa rin yung level na yun. Siyempre gusto ko rin maramdaman yun, pero gusto ko maramdaman yun sa tamang tao, na may trabaho, ganun. Ako kasi ayoko magjowa ng jowa-jowa, tapos iba ulit, jowa ulit, iba. Parang napipil ko sayang sa oras. Ang paniniwala ko kasi sa pag-ibig, ang paniniwala ko kasi kapag first jowa ko, ko na siya na yung pinakalas ko. Kasi ayaw magsayang ng oras sa isang tao na parang magjowa ko, tapos nasa isip ko naman, hindi kami forever. So, parang tanga lang. And ang trip ko naman kasi mga mama is apam. Alam niyo naman yan. May mga apam ako nakausap before, pandemic, long distance kami. Pero hindi ko siya nasabing relationship kasi never man kami nagkita, puro lang kami video call. So, napagod na lang ako. Ayoko nang ganun. Dati ako siya sa akin kasi nakakilig, video call kami, madaling araw, di ba? Pero yung tumagal na parang hindi na siya healthy. Kasi parang mas gusto ko na yung nakakasama mo yung tao, na yayakap mo, na naaurahan mo, di ba? So, okay naman ako kahit single ako ngayon, pero looking forward pa na ako magka-jowa, di ba? 26 na, hindi pwedeng 30, wala pa tayong jowa. Next year, lalandi na tayo. Lumalandi naman ako, pero landi lang siguro muna ang gusto ko. Next question. As a viewer and subscriber, sobrang amaze ako sa pag-manage mo ng iyong money. Meron ka bang ibang source of income aside sa YouTube? Meron akong pinagkakitaan na ibang bagay, pero hindi ko na siya para i-public pa. Kasi, bakit pa? Para saan? And ako kasi, for me, may nabasa kasi ako na wag mo i-share sa lahat ng tao ang pinagkakakitaan mo. Never share your privacy. Yun na lang talaga siya. Pero marangal naman yung other source of income ko. So, yun lang. What can you say about the rumors na ikaw daw ay isang cyber? Madami na ito nagko-comment sa video ko. Hinahide ko na lang yung mga nagko-comment. Minsan, hinahide user, yung di na makakapag-comment ng ganun. And na-impact ako kung bakit may mga ganitong tanong. Kasi, yung mga comment kasi minsan na, Mama, ano masabi mo na sinabi ni Chururut na cyber ka daw? Hindi ako naniniwala sa mga ganun kasi gusto ko talaga ng proof and ayoko maniwala sa mga ganung chika na naniniwala ka ba mama sa mga chika-chika na ganyan-ganyan, totoo ba lang? Hindi ako naniniwala unless kung may proof kasi hindi man ako tangang tao na maniniwala sa sinasabi ng ibang tao na kung may proof kayo na may nagsabi ng ganyan sa akin, i-screen record nyo at i-send nyo sa akin sa aking Instagram or sa Messenger para at least masabi natin kung totoo ba or hindi. Kasi hindi mo siya totoo. Hindi talaga ako nagsa-cyber mga mama. Before, meron sa akin nag-offer niyan. Kasi meron naman akong susang. Pero hindi talaga. Hindi. May balak ka ba mag-out of the country alone? Gusto ko mag-Vietnam. Mag-Vietnam tayo. Pero ang dami lumalabas sa FYP ko sa TikTok na ang dami daw nai-scam. So, parang nagda-doubt tuloy ako na pupunta ba ako ng Vietnam mag-isa or hindi. Kasi
First time ko magka-travel alone ng out of the country. So, nakakatakot talaga siya. Lalo na Vietnam pa yung pupuntahan ko. Tapos, anday ko pa nakikita ng mga na-scam daw sila. So, hindi ko alam. Natatakot kasi ako ma-scam. Pero I will try. Siguro this year, baka makapag-Vietnam tayo or kahit baka bet ko mag-Bali Indonesia, ganyan. Hindi ko isusure kasi baka ma-jinx tayo. Bibiglayin ko na lang kayo kung kailan yan, anong buwan, anong araw, para at least naman pasabog tayo. Next question. Aside sa mga impacta, sino sa mga BNT ang pinakamiss mo? Ako, ang pinakamiss ko talaga na naisip ko, hala nakakamusta na kaya siya si Bebang. Kasi si Bebang, alam mo, si Bebang isa sa mga pinaka-sweet na BNT member yan. Natatandaan ko nung nagpagawa ako ng breast augmentation, siya yung sumama sa akin sa check-up. Tapos yung time na tapos na akong magawan, siya yung unang nagpaligo sa akin. Siya ba unang nagpaligo sa akin or si Mama? Ay parang siya una nagpaligo sa akin, pinaliguan niya ako kasi hindi ko talaga kaya maitaas yung kamay ko kasi nga may ano ko dito, may sugat. So hindi kasi pwedeng ma-stretch yung sugat. So si Bebang nagpaligo sa akin. So sa mga ganung way ni Bebang, napaka-sweet ni Bebang talaga. Pa naging sweet siya, hindi siya plastic. Ano talaga yun, personality talaga yung maging sweet si Bebang. Kaya nakakabisi si Bebang. Tsaka si Bebang masaya siya kasama kapag may mga ano kayo, may mga sinisira ang buhay. Charot. Masaya si Bebang kausap, mga kachikahan na ganyan. Kasi nakakabib mo si Bebang. Si Bebang yung tipong babae na ang ingay. Si Bebang yung tipo ng babaeng masayang kasama kasi parang baklang babae si Bebang. So Bebang, if you're watching this, I love you and I miss you. Bye. Bye. Gusto mo yun? May nag-aya ba sa'yo na apam sa Siargao na mag one night stand kayo? Alam niyo mga mama, sa Siargao, isa sa mga pinaka-best night ever ko. Best night ever? Best night life ever dun sa Siargao. Ang bobo. Basta ganon, isa sa mga pinakamasayang araw kapag gabi. Gaga. Oh, tanga. For me, sa Siargao, isa sa mga pinakamasayang best night life. Ayun, yung gusto kong sabihin. Kasi sa Siargao, masaya. Ang saya talaga. Kaya nga, hindi kayo magtataka kapag nasa Siargao ulit si Mama. And kung merong namang nag-aya sa akin ng one night stand, hindi siya ganun na, paano ba? Parang meron naman akong mga naka-fling. May mga naka-fling ako. Sa Siargao kasi, may mga apam doon na, syempre lalakad-lakad ka, pababae ka doon, pa-sweet girl, nagiinom ka ng root beer, ay hindi, ng San Miglite, inom-inom ka, tapos may mga apam titigan, tapos titigan mo, tapos iiwas ka ng tingin, tapos bigla nang lalapit sa'yo, tatanungin yung pangalan mo, where you from, gano'n. Masaya, Mama. Kaya gusto ko bumalik sa Siargao and happy ako kasi meron ako mga friend na lokal doon na sinasabi nila sa akin kapag bumalik ako ng Siargao ulit, hanapin ko lang sila. Kasi alam ko na rin kung saan siya nag-work, kung siya nakatira. So, bisitahin ko na lang daw siya ulit dun sa bahay niya. Na-excite ako bumalik ng Siargao. Gusto ko bumalik ng Siargao by September kasi September yung piyesta ng Siargao. And sabi sa akin ng mga friend ko, dun daw yung pinakadagsaan ng mga apam. So, Mama, oh my God, nakita ko. Pinaplan namin nila Aye, Madam Evan, Mother Eternity at Aye na mag-Siargao. Pinaplan namin. Nasabi ko, try natin yung Siargao, promise masaya siya. Eh si Aye gusto niya rin kasi gusto niya itry yung mga food doon, yung mga cold-vada, gusto niya mag-fooday. Looking forward ako na makabili sa Siargao this year again. Oh my God, dami ka pang katwi, ang gagwapo. Tapos yung mga apam doon, ang babango. Actually, hindi naman ganun kabango. May amoy, pero alam mo yung amoy na okay lang. Hindi yung, kasi alam mo yung amoy nila eh. Maintindihan mo naman. Pero grabe ang gagwapo. Tapos gagawin kang babae. Ayoko din ng mga Pinoy kasi hindi ko na feel yung ganung fashion ng love. Charot. Napaka-arte. Next question. Thoughts about refriend to someone after you cut them off? Ako talaga mga mama, okay ako makipag-refriend sa mga friends ko before, like sa mga BNT. Kasi sila yung mga kababata ko talaga na parang kahit magkaaway kami ngayon, tapos magiging mag-okay. Okay na okay ako kasi lagi ako nag-aaway ng mga bakla. Hindi naman porket nag-aaway kami, nagkakatampuan, is parang wala dead man na for the rest of the life. Hindi naman ganun. Looking forward pa rin naman. Hindi naman ako yung tipo ng taong dead man na. Pero meron naman ako mga friend like yung mga naging friend ko na, ng mga late 20 ko na. Yun yung mga kaya ko ng dead mahin na parang dead man na ako, na parang bala ka sa buhay mo, kanya-kanya tayo, ganun. Ganun talaga. Kasi hindi naman ako talaga nagkaroon ng special bonding sa mga ganun tao, unlike sa mga bayot na nakasama ko sa kaingin. So, okay ako sa makipag-refriend sa mga taong nakat ko na ng life ko. Pero meron din namang iba na in dead man na lang. Parang wala na communication, pero okay naman. Kasi meron akong friend before, high school, okay kami, close friend, pero ngayon dead man na. Kasi, syempre, focus na kami sa kanya-kanyang life.
And wala na rin kaming communication kasi in-unfriend niya ako sa FB and in-unfollow ko siya sa Instagram. Ganon, real quick, bawian lang. Second to the last question. Pinakaayaw mong ginagawa sa'yo. Alam mo, alam to ng mga BNT, ang pinakaayaw kong ginagawa sa akin is pinapakilaman ng gamit ko. Ayun yung pinakaayaw ko. Alam ng mga baitan. Kasi ako talaga, alam nyo, ako maayos ako sa gamit. So, ayoko kapag nakita ko yung may kumakalat, may gumalaw, nai-stress ako, nai-impact talaga ako na ganun. Kasi may mga times na pag yung gamit ko hinahanap ko, like yung suklay ko, masuklay ako, alam ko kung saan ko nilagay, at alam ko kung saan ko siya hanapin kapag gagamitin ko na. May mga times na nawawala, tapos nandun na sa kabilang lugar, nai-impact talaga ako doon. Ay yung nakakapag-trigger ng anger ko. Kasi ayoko talaga ng ganun. Alam ko malit na bagay lang siya, pero for me kasi yun yung pinakaano kong ginagawa sa akin. And share ko lang din before, nung may BNTOs pa kami, hindi ko na sasabihin yung pangalan niya. That time, nangangati ako, ina-atake ako ng eczema ko. Ang dami kong eczema, ang daming kati-kati sa balat. Tapos, may binili akong gamot na tag 600 pesos, mama. Maliit lang siya, maliit lang. Alam niyo naman yun, lagi ko siya binibili. Maliit. Na-impacta ako, ginamit. That time nun, impacta ako. Pero, ano ko muna, parang pinalawak ko yung ano ko, yung patience ko na, sige, papakisamahan kita dahil bago ka pa naman. Pero that time, alam nila yan na impacta ako. Kita-kita yan ano ko sabihin, kita-kita niya yung reaction ko na impacta ako. Bigla lang talagang naisip ko na pakisamahan ko kasi bago ka pa lang naman. So ayun, ayoko talaga pinapakilaman yung gamit ko. Tapos na-impacta pa ako nun kasi ang mahal-mahal nun mga mama. Tapos kapag may ayoko kasi yung pag tinatakpan mo siya, may mga naiiwan na gamot sa gilid, ay yung pinakaayaw ko, nandidiri talaga. Yung time na yun, impact ako, ay yung nag-trigger talaga ng anger ko, yung pinapakilaman yung gamit ko. And alam ng mga BNT na organize ako sa gamit ko, so, nai-impact talaga ako pag ginagamit yung mga bagay na hygiene ko, tapos without my consent. Okay lang ako magpapaalam eh. Pero yung without my consent, nandun ako nai-impact talaga. Last question natin mga mama, how do you handle basher? Sa mga basher dyan, sa mga impacta, wala, dead pa talaga ako sa inyo kasi kilala ko yung personality ko, kilala ko kung ano ako. And yung mga sinasabi nila sa akin na napaka-arte. Totoo na, maarte talaga ako, so hindi ako nasasaktan. May mga times talaga na nai-impact ako sa mga basher, pero most of the time naman, dead na ako. Parang, ay, ganyan ka, okay, hide user mo na kita, tsaka ka na. May mga ano kasi, may mga basher din na impact na parang papakilaman lahat ng buhay mo na dapat ganyan ka, dapat ganito ka. Parang, who are you? Who the hell are you? Sa ginagawa ko lang siya katatawanan, na parang, sino kaya to? Kasi may basher one time na nag-bash sa akin, tapos ginawa yung account 1 week ago. So, sino yon? Di ba 1 week ago pala ginawa mo, nakapag-comment ka na sa vlog ko. Kilala mo pa kung sino siya. So, bakit nagtatago ka sa ibang account? Mag-comment ka gamit ang iyong official account para at least, di ba, tapatan to, buksaan, kung gano'n, di ba? So, yun lang yung mga naliko kong question, mga mama. And ang dami nagtanong sa akin, most of them, parang, anong masasabi mo, mama, na ganyan-ganyan. Hindi talaga ako nagko-comment sa mga ganyan kasi gusto ko nang may proof. Gusto ko talaga na may screen record. Kaya kami mga napanood kayong chika sa live na about sa akin na may paninirang puri sa akin, may chika about sa akin na parang gusto nyong gawan ko ng response. I-screen record nyo at i-send nyo sa aking Instagram or sa aking messenger. Para at least naman, di ba, may proof tayo, hindi yung chika-chika ako tapos hindi pala totoo. Para di ba, malagay ko siya dito sa aking screen na, ay, chika, reacting to basher, ganon. So, yun ang mga mama, thank you so much for watching. Hindi muna ako mag-shoutout ngayon, pero kung gusto nyo i-shoutout ko sa aking vlog, comment sa comment section. See you ulit sa ating next vlog, mga mama. Bye! I love you!